Alam nyo, nakakalungkot, nakakabahala, at nakakatawa na rin. Itong huling sinabi po ni dating Pangulong Duterte na alam daw niya kung nasaan si Apollo Quiboloy. Kita nyo, si Duterte, dating Pangulo ng bansa, alam niya ang mga batas. Dating abogado, prosecutor, alam niya ang batas. Si Quiboloy hinahanap kasi mayroong court order, mayroong warrant of arrest. May mga nakapile na kaso sa Pasig Regional Trial Court at sa Davao Regional Trial Court na ililipat dito sa Quezon City base sa order ng Korte Suprema. Sexual harassment, sexual abuse sa mga kabataan, qualified human trafficking na kaso dyan sa Pasig RTC at mga kaso sa Estados Unidos. Di ba? Tapos sasabihin ng dating Pangulo at abogado na si Duterte na alam niya. Alam nyo, para po sa inyong kaalaman, ang taong bayan o mga Pilipino, kung totoong Pilipino ka at may malasakit, dapat tumutulong tayo sa mga otoridad sa pagpapatupad ng batas. Dapat tayo may respeto sa mga batas ng Pilipinas. At ang pagrespeto at pagtulong ay yung huwag mong pagtakpan ang isang tao na pinaghahanap ng batas. Kung alam mo kung saan, dapat kumbinsihin mo na siya'y sumurrender or dapat magmalasakit ka sa mga otoridad, ituro mo siya para mahuli. Kasi ang pag-aresto sa kanya legal, under court order, warrant of arrest. Pero kung ikaw ay Pilipino, abogado ka at dating Pangulo, ang sinasabi mo'y alam mo. So hindi ka nagmamalasakit sa batas at hindi ka nagmamalasakit sa gobyerno. Dahil ba ayaw mo kay Pangulong Marcos? Kaya ayaw mong tumulong sa mga otoridad na ituro at mahuli or mag-surrender ang pinaghahanap ng batas? Hindi lang si Quiboloy, kahit sino. Basta may warrant of arrest, ang taong bayan ay may obligasyon, may karapatang tumulong sa mga nagpapatupad ng warrant. Yun po yung nakakabahala. Dating Pangulo, alam niya yun eh. Abogado yun eh. Inasa ng pagmamalasakit sa batas at sa pamahalaan kung alam mo pala, hindi mo maituro, alam mo, hindi mo pala makumbinsing. Dalawa kasi ang pwede natin gawin pag sa isang tao, kaibigan man, kamag-anak o hindi man, ang ating pwedeng magawa kapag siya ay under warrant of arrest. Kumbinsihin, voluntary, mag-surrender. Pangalawa, ituro mo sa mga otoridad kung nasaan para mahuli, para mai-issue ang warrant of arrest. Yun ang ating obligasyon. Hindi obligasyon ng Pilipinong pagtakpan, itago, dahil yan ay obstruction of justice. Pag itinago mo, pinagtakpan mo ang isang taong hinahanap ng batas dahil mayroong court order, warrant of arrest, magiging obstruction of justice yan, pwede kang kasuhan. Ganun po. Ang batas po hindi lang gobyerno ang magi-implement nito. Hindi lang ang law enforcement ang may karapatan na ipatupad ang batas. Kung hindi tayo mga Pilipino, bilang tao, bilang mamamayan, may obligasyon tayo tumulong sa mga batas kung paano ipatupad ng tama. Yun ang nga sinasabi ko. Kumbinsihin mo ng voluntaryong lumabas at sumurrender kung akusado at may warrant. Or isumbong mo kung ayaw sa otoridad para mahuli kung saan siya nandoon. Pagkatapos itong dating Pangulo sasabihin, alam ko kung saan si Quiboloy. So, alam mo pala, ba't hindi mo ituro sa otoridad? Nakakausap mo pala dahil sabi mo, alam mo, ba't hindi mo kumbinsihin na mag-surrender? Parang nang-uurot pa eh. Parang nangangantsaw pa eh. Alam ko, ba't hindi nyo alam? Parang ganun eh. O bahala kayo, alam ko, hindi ko ituturo. Di ba? Ganun ang dating. Kung ating aaralin, yung sinasabi ni dating Pangulo. Dating Pangulo yan eh. Di ba dapat ang mga dating Pangulo ng bansa ay maging example, maging magandang halimbawa sa mga Pilipino kung paano ang pagsunod sa batas, paano maging Pilipinong may pagmamahal at malasakit sa bansa at sa kabataan. Di ba dapat gano'n? Ito, kabaligtaran eh. Nangaasar pa eh. Kaya nakakatawa na lang kung ito ba'y normal pa o hindi.
Ayaw ko nang iparinig sa inyo dahil baka maka-copyright ako. Maiksi lang yung kanyang statement. Although siya nagpa-presscon, doon yata sa Tacloban pa siya nagpa-presscon eh. Nagpunta ng Tacloban at doon pa yata nagpa-presscon. Doon lumabas yung story niyan eh. Di ba? Ano yun? Abogado, dating Pangulo. Imposible hindi niya alam. Ang kapangyarihan ng court order, kapangyarihan ng husgado. Wala na sa executive department ang problema ni Kibuloy. Nasa korte. Kahit na sino, pati si Bantag. Lahat ng merong warrant of arrest. Pare-pares yan. Dapat kumbinsihin sumurrender o ituro kung saan nagtatago para mahuli sa magitan ng implementation ng warrant of arrest. Yan po ang matinong Pilipino. Yan ang matinong tao. Yan ang matinong mamamayan kung gagawin yun. Pero kung kabaligtaran, na alam mo pala, hindi mo sabihin, ituro at hindi mo gawin ang lahat mong iyong karapatang bilang Pilipino sa ilalim ng ating pamahalaan na gawin at makatulong. Diba? Hindi naman ho pwedeng gobyerno ang lahat na lang gagalaw eh. Kasi kakaunti ang law enforcement agency. Kakaunti ang gobyerno kumpara sa mamamayan. Ang nasa gobyerno, wala pang 6 million eh. Diba? Pero ang mamamayan, 110 or 115 million. So, ang tagumpay ng gobyerno ay isasuporta ng mamamayan. Yung tagumpay ng law enforcement agency sa pagpapatupad ng warrant of arrest sa tulong ng taong bayan, asset ng gobyerno ang taong bayan, makakatulong. Pero kung pinagtatakpan, pinaglalaruan, nang iinsulto pa sa mga otoridad, anong klaseng tao? Anong klaseng mamamayan yon? Kaya sana, Mr. Former President Duterte, huwag mo namang pagtawanan ang ating batas. Huwag mo namang paglaruan ito. Tulungan mo ang ating gobyerno at ang ating mga batas. Paano kung sa iyo nangyari yan? Nung ikaw ay presidente at ikaw nag-issue ng mga warrant of arrest yung korte sa under ng iyong gobyerno, tapos sasabihin, madinig mo ganyan, na alam mo yung pinagtataguan pero hindi tinunod. Di ba magagalit ka? Insulto sa iyo yan eh. Insulto sa Pangulo, insulto sa ating batas, insulto yan sa mga law enforcement agency, pati ang court na dapat independent ang korte. Naiinsulto doon sa mga taong ganyan. Na sa halip tumulong, nangaasar pa. Para bang, ang hina nyo, alam ko sa nagtatago, hindi nyo alam. Hindi nyo mahuli. Ano yun? Ako kayo po mga mamayang Pilipino. Sa akin pong opinion at interpretation sa ganyan, hindi ho magandang halimbawa. Hindi magandang halimbawa ang kahit sino, hindi lang si Duterte. Na alam mo, pero sinasabi mo pang, alam mo kung nasaan, tapos hindi ka tumutulong kung paano siya mahuli. Di ba? Dalawa lang. Ulitin ko. Kumbinsihin mo, voluntaryong sumurrender, or ituro mo sa otoridad para ipatupad ang warrant of arrest. Yun ang obligasyon natin. Pero pag hindi mo ginawa yan, pwede ka pang makasuhan ng obstruction of justice pag napatunayang asama ka, sumusuporta ka sa mga nagtatago sa mga court order. Yan po yun eh. Hindi ko alam. Bakit siya'y ganun? Abogado, dating Pangulo. Matatawa ka na lang or maiinis ka. Bahala na po kayo. Ano ang inyong masasabi? Comment sa mga ganitong sitwasyon.